Nakaligtas man sa pagguho, malaking hamon pa rin para kay Zaira ang bumangon at magsimula muli. Sa murang edad kasing 15, siya na ang tatayong magulang ng 2 kapatid. Masakit dyan sa kuha, sir. Kaya wala na yung hasulugatiman sa mo, bisag badlungon kayo, may. Wala kong gikabalakan, sir, kaya kung mangod ka masulti dyan siya nga. Dili na kung may eskwela kaya wala si mama. Kabilang kasi ang ina't isa pang nakatatandang kapatid sa mga nasawi sa landslide. Tiningon din ako mangod nga, ate. Sabay na lang ta nila, mama. Sugato na to ang landslide. Matupag-abot na ko sa Prinarya. Nakita na ko sila mama dito. Buwan nga nung kipaon namin nila ni balik mo ko atong landslide, sir. Gusto na ko sugaton pero una-una anak ko na pamangkoy mangod. Eksaktong 1 linggo mula nang maganap ang pagguho. Pero 47 pa rin ang hinahanap ng mga rescuer. Around 2 o'clock this afternoon, nagkaroon na naman ng ground movement doon sa face ng landslide and it halted our operations. Dagdag puwersa sa rescue team ang 3 batikang search and rescue dogs ng Philippine Coast Guard na sina Brittany, Ivy at Tifa. Ibiniyahe pa sila mula sa Zamboanga del Sur para makasama ng asong si Apa na una nang nakatunton ng isang bata sa ground zero. Paglilinaw ng mga otoridad, nasa 67 bangkay na ang kanilang na-recover. 4 naman ang parte lang ng katawan ng matagpuan. 17 naman ang hindi pa nakikilala at nakatakdang isailalim sa temporary burial process bukas. I just issued or signed an executive order. Starting tomorrow, we will switch to search and retrieval. At still, we are hopeful and positive na may ma-rescue pa tayo. Dahil retrieval ang tutukan, mapapabilis daw ang paghuhukay. Gayunman, pinag-iingat pa rin ang rescuers, lalo na sa mga may palatandaang may posibleng katawan sa lugar. Bagamat nauna nang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na matinding ulan na nagpalambot ng lupa ang sanhi ng pagguho, paiimbestigahan pa rin daw ito ng kinatawan ng 2 distrito ng Davao de Oro sa Kamara. Kahit sabihin natin this is an act of God o sabihin natin this is a calamity, pero there was an existing no-build zone. Kaya titingnan natin kasi there must be a person, public official, responsible for this. Para sa GMA Integrated News, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras.